Una sa lahat, Ano ito? maginang natabunan ng gumuhong pension house sa Bogo City, Cebu, natagpo ang patay at magkayakap. Kabilang sila sa mahigit 70 namatay. Habang nasa 300 ang sugatan. Ang update sa sitwasyon ng mga nilindol, alamin. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Ilang biktima natatakot sa mga aftershocks kaya ayaw pang umuwi. Natutulog habang nakabalot sa plastic bag. Ang iba naman sa dumuhan lang humihiga. Pangulong Bongbong Marcos nag-inspeksyon sa Bogo City sa Cebu sa napuruhan ng lindol. Magtatayo raw ng tent city. Grupo ng mga empleyado ng BPO company sa Cebu nagreklamo sa DOLE dahil pinapapasok daw sila kahit may banta pa ng lindol. Baguio City Mayor Benjamin Magalong bumanat sa nagbitiw na congressman na si Zaldico. My God! Ha? Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. Kanya na ba tayo kawalang hiya ngayon? Ha? Manhid? Mga kongresista pumalag sa hindi pagsipot ni VP Sara Duterte o kahit sinong staff niya sa budget deliberation ng Kamara. VP Sara naglatag ng mga kondisyon para siya ay dumalo. At Bagyong Paulo mas lumakas at nakikitang maglalandfall bukas sa Isabela o sa Aurora. Ikalawang araw matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, nanatili sa 72 ang death toll. Kabilang po dyan ang maginang natabunang magkayakap sa ilalim ng gumong pension house sa Bogo City. Yun nga lang, marami pang hinahanap mula sa mga guho. Higit 300 naman ang sugatan dahil sa lindol. Nasa frontline ng balita, live si Jan Rawan ng News 5 Visayas. Jan, kamusta ang sitwasyon dyan ngayong gabi? Sawi at kabila na nga dyan ang isang buntis at 4 na mga bata matapos nga gumuho ang mga bahay nila sa isang housing village ng mga Yolanda survivors dito sa Bogo City. Dahil dyan ay pinag-utos na wag na itong tirhan itong mga nagkabitak-bitak nila mga bahay at habang ipinangako naman ni Pangulong Bongbong Marcos na tutulungan ang mga apektadong residente. Patuloy ngayon Bok ang retrieval operation sa tumaas sa mga residente ng mga relief goods. Magkayakap ang bangkay ng mag-ina nang matunto ng mga rescuer mula sa gumuhong pension house sa Bogo City, Cebu. Unang na-retrieve ang katawan ng 4 na taong gulang na batang lalaki. Sunod na nakuha kanyang 35 anyos na ina. Kwento ng padre de pamilya, isinama ng asawa ang anak nang pumasok ito sa trabaho bilang kasambahay at caretaker. Patuloy ang retrieval operations kung saan 2 turista ang nawawala pa rin. Sa housing village ng mga Yolanda survivors sa Bogo City, Cebu, tsinelas at laruan na lang ang naiwang alaala ng mga bata na nasawi sa 6.9 magnitude na lindol. 2 pamilya o 7 individual ang binawian ng buhay dito, kabilang ang isang buntis at 4 na musmus. Hindi na rin makauwi ang ilang pamilya dahil nagkabitak-bitak ang kanilang mga tirahan. Na kami papitirahin balik dito kasi maraming damage. Sana po kami. Kaya kami po nananawagan talaga sa gobyerno. Sana mabigyan kami ng lote o pabahay man lang po. Paano na kami magsimula ulit? Wala kaming mga tahanan ngayon. Nasa kalsada lang po. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan na huwag nang balikan ang housing village. Samantala, nagkagulo naman kanina sa pamamahagi ng relief goods sa mga biktima ng lindol kaya itinigil na lang ang distribution ng ayuda ng DSWD. Sa barangay na lang idadaan ng DSWD ang pamamahagi ng pagkain sa mga biktima ng lindol. Samantala, napasugod naman ang mga rescuer sa isang gumuhong apartel. May mabaho kasing amoy na nanggagaling mula sa loob ng gumuhong gusali. Hinala nila may mga taong natrap sa loob. Di nila mapasok ang gusali dahil delikado, kaya kinordon muna ang lugar.
Bok, may mga pamilya pa rin na mga natutulog sa tabing kalsada dahil nga natatakot pa rin na dahil sa mga nararanasan ng mga aftershocks. At isa nga dito si Nanay. Nay, magandang gabi po. Ano po yung pangalan natin? Si Elisa Munyaski. Si Nanay Elisa. At ito yung mga pamilya nila. At nandito sila sa tabing kalsada at natutulog. Nagbabanig lang sila dito at nakatolda dahil natatakot pa silang bumalik sa kanilang mga bahay dahil nga sa mga aftershocks. Nay, kumusta po kayo dito at ano po yung panawagan natin? Ang amo kwanti sir ka ng pagkaon, tubig, may balay. Amoy among kinahanglan ang pagkaon gud unta sir sa among mga pamilya. Kaaron medunan may tawoy makaon. Pait man kaayo sir nga gagian mi og kuan kining linog lagi in taon. Kung kaluluoy gud in taon mas labaw pa ko makaluluoy nga wakoy bana, wakoy anak. Muna kuyog ko sa ila nga kon nga ri bakwit nga ri in taon kaya kumbay naguba man. Nya kuan pag ako kanang naigo gali ni akong ulo sa kuan kahoy. Muna nga makululuoy gud in taon ko. Nay, maraming salamat, Nay, ha. Ang sinabi ni Nanay ay humihingi sila ng tulong tulad ng pagkain, maiinom na tubig. At si Nanay kasi yung bahay niya, Bok, ay naapektuhan o nawasak ng lindol, ng 6.9 magnitude na lindol. Kaya nga dito sila at ang ilan sa kanilang mga tirahan din ng kanyang mga kaanak ay nawasak o nagkabitak-bitak yung mga bahay. Kaya umaasa sila, bukod sa pagkain at maiinom na tubig, construction materials para maitayo nila ulit yung mga bahay nila na naapektuhan itong pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol dito sa northern part ng Cebu. Bok, napapansin natin sa nung unang gabi na pagyanig, matapos yung pagyanig ng malakas na lindol, ay maraming mga tao na natutulog sa tabing kalsada. Pero sa mga ngayon, after 2 days, ay medyo kumonti na sila. At update lang din sa supply ng kuryente dito sa northern part ng Cebu, Bok. Unti-unti nang bumabalik yung supply ng kuryente. O nga dito sa ating kinatatayuan, may mga umiilaw na ang mga poste ng kuryente. At yan muna ang latest, Bok, mula dito sa Daan Bantayan, Cebu. Well, Jan, tanong ko lang kasi yung pinakita mo ngayon lang, talagang tolda lang tapos hindi man lang maayos sa tolda kasi hindi man batak eh. Naitanong ko yan dahil may parating na bagyo. So hindi ko lang alam, baka mamaya ulanin kayo dyan. So ilan talaga yung shelter nila? Tama ka dyan, Bok, no? Nakakaawa ngayon tingnan yung sitwasyon nila dito. Nakabanig lang sila, tapos pag umulan, mababasa talaga sila. Nay, pag umuulan ba, ano ba yung gagawin ninyo dito? Papasok po ba kayo sa mga bahay ninyo? Dito lang kayo hanggang mababasa kayo? Mangita mi ka pasukan sir nga dili mi mabasa. Manuban Pero mo hindi kayo papasok sa bahay nyo. di man layo man ang among balay, tuwa man dito dapit sa ilog. Nga among ilog ang kuan sa na ay naliki. Nga mahadlok mami nga makuhunag. Muna nanibat mi nga ri. Yun, salamat na ha. Yun din ang problema, Dok, kasi Bok, kasi yung bahay nila, may mga bitak sa gilid. So anytime pwedeng bumigay. Ito'y epekto ng lindol. At yung mga evacuation center din, Bok, ay hindi pareha ng mga kalamidad like bagyo. Apektado din itong mga evacuation center, Bok, yung mga gym ay hindi rin safety dahil apektado din yung structural integrity. Yun nga dahil sa epekto ng lindol. So ito na, dito na lang sila nagtsatsaga. At kung umulan man, ay maghahanap na lang sila ng masisilungan. Yeah. Well, John, I understand yung concern over the safety dun sa mga bahay na maaring unstable. Pero yung pagkakagawa ng tolda nila, hindi man lang maayos sa pagkakagawa. Dapat man lang may tumulong sa kanilang gumawa ng tolda maayos-ayos. Kasi mababasa talaga yan. Hindi man lang batak yung tolda eh. But anyway, sige, let me move forward. My question to you is this nabanggit din kasi kanina na marami pang mga hinahanap doon sa mga guho. Any idea kung ilan pa ang missing? Kahit ballpark figure? Sa last na tala ng provincial government, Bok, nasa
yung pinaghahanap ngayon. Mga turista daw ito, Bok, na naka-check-in sa isang pension house. Dito sa isang pension house kung saan din natagpuan yung mag-ina na natabunan ng semento o na natabunan matapos nga gumuho itong kanilang pension house. Nandun din naka-check-in itong dalawang turista. So ngayon ay patuloy pa itong pinaghahanap ng mga rescuer. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Jan Aroa. Ayaw pa rin umuwi ng mga residente dahil sa banta ng aftershock. Sa isang bayan nga, may mga survivor na umakyat na ng bundok at ang ginagamit nilang silungan ay mga plastic bag. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Nagtitiis sa lamig ng gabi ang maraming residente sa San Remigio, Cebu habang nasa labas ng kanilang mga bahay. Ang iba, tuluyan ng lumikas muna mula sa kanilang tahanan. Sunod-sunod pa rin kasi ang mga aftershock mula nang tumama sa probinsyang magnitude 6.9 na lindol noong Martes. Takot po kami sa loob ng bahay namin kasi hanggang ngayon po naramdaman pa rin namin yung hagulog ng lindol po. First time po sobrang lakas. Kasi may mga anak po ako kasi mabagsakan kami ng kahoy. Sa drone video ng News 5, tila tent city na ang open grounds ng bayan matapos magtayo rito ng mga modular tent. Ang problema, nasa 50 peraso lamang ang meron ng LGU. Kulang na kulang para sa mahigit 200 pamilyang nagsilikas. Kaya ang iba, nagtsatsaga na lamang muna kahit sa mga trapal o inilatag na banig. Hindi nila alintana ang matinding init o banta ng ulan. Gamit naman ng mga sinulatang karton, sa kalsada na namamalimos ng tulong ang ilang residente sa mga dumarang motorista. Hiling nila, pagkain at tubig. Wala pa rin kasing kuryente at tubig sa bayan, lalo't marami sa mga pump ay dependent o nakaasa lamang sa power supply. Samantala, sunod-sunod pa rin ang dating ng mga sugatang residente. Marami ang may sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos mabagsakan ng mga bahagi ng kanilang bahay. May nabubog sa paa at meron din kinailangan ng alalayan gamit ang wheelchair. Sakit sir. Mura ko na trauma sir. Wala ko kakuan. Sa ako yung kinarga ako ng asawa ko palabas ko na kuyapan. Samantala, nakaburol na ang isa sa mga nasawing tauhan ng Philippine Coast Guard. Kasama siya sa 6 na nabagsakan ng malalaking tipak ng bato sa sports complex ng bayan habang naglalaro ng basketball nang mangyari ang lindol. Pauwi pa raw sana siya ngayong buwan sa Masbate para bisitahin ng misis at 2 anak na may edad 5 at 1 buwan pa lamang. Gusto ko po sana siyang magkabanding, magka-close kami. Wala na. Sobrang sakit kasi bago siya nag-Coast Guard, marami siyang pinaghirapan. Isang iglap lang, isang patay agad. Nakatakda namang ibiyahe sa Iloilo ang isa pa sa mga nasawing miyembro ng Philippine Coast Guard. Kabilang sila sa 14 na nasawi sa bayan ng San Remigio dahil sa lindol. Sa kalapit na bayan ng Medellin, mga malalaking plastic bag ang nagsisilbing tent ng mga residenteng umakyat ng bundok matapos ang lindol. Sa loob ng plastic na nga rin sila natutulog. Umuulan kasi at wala pa silang masilungan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa bayan naman ng Daan Bantayan, hindi madaanan ng mga kalsada nagkabitak-bitak. Labising napinsala ang isang lumang simbahan doon. At live mula sa Daan Bantayan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano kalala ang pinsala dyan? Bok, nagkarat pa nga sa paligid itong mga tipak ng bato mula sa gumuhong simbahan dito sa Daan Bantayan, Cebu, dulot ng malakas na lindol. Isa pa naman itong 139-year-old na simbahan sa mga heritage structures ng bansa. Hindi nakaligtas sa lakas ng pagyanig ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa bayan ng Daan Bantayan. Pinakanapuruan dito yung harapang bahagi ng simbahan. Halos nagkadurog-durog ang mga bato kung saan gawa ang mga pader nito. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng simbahan na hindi nasira sa lindol ang tabernakulo at ibang religious images ni Santa Rosa de Lima, Virgen del Carmen at Immaculate Conception. Nauna na nag-abiso ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP, prioridad pa rin sa ngayon ang kaligtasan ng mga eksperto habang nire-restore o binubuo muli ang century-old church. Patuloy pa rin kasi ang mga nararanasang aftershocks dito sa lugar.
Ang ilang kalsada nga rito, hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan dahil sa matinding pinsala. Halos bumagsak at hindi na pantay sa ibang bahagi ang naturang daan. Tila hihiwalay na nga rin ito sa karugtong na tulay dahil sa malalaki at mahabang bitak na resulta ng malakas na lindol. Tanging mga residente naglalakad at ilang motorsiklo naglakas ng loob ang ilang nakakadaan sa sirang kalsada. Nangangamba tuloy ang mga residente na baka hindi sila maabutan ng tulong dulot ng sirang kalsada. Narito ang pahayag ng isang residenteng nakausap namin. Wala pang narating na tulong sa amin, maski isa. Bakit? Hirap kasi madaanan yung dalawang bridge nasira. Wala nang masasaing at wala nang ulam. Boksa ngayon naglagay na ng harang na net dito sa paligid ng nagibang simbahan para nga off-limits muna sa mga tao itong mga tipak ng bato para ma-secure itong mga ire-restore na bahagi ng century-old church. Samantala, malaking bagay ngayon ang unti-unti na rin pagbabalik ng supply ng kuryente dito sa bayan ng Daan Bantayan dahil nga dependent sa power supply, itong supply din naman ng tubig. Kaya ito yung mga bagay na ilang araw ding pinoproblema dito sa malaking bahagi ng Northern Cebu, itong supply ng kuryente at tubig. So itong unti-unti pagbabalik malaking tulong sa mga apektadong residente na kakaba-kaba pa rin dahil sa mga patuloy na aftershocks na naranasan dito sa lugar. Bok? Mon, nag-uusap tayo kanina tungkol dun sa mga modular tents. Hindi ko lang matandaan kung dyan sa Daan Bantayan yan o dun sa kabilang bayan. Pero inabanggit po kanina ng modular tents na nakalatag dun sa labas. Napag-alaman mo kanina na hindi pala siya waterproof. Mas mukha siyang kulambo. Dun, yung kanyang bubong. May parating na bagyo. So ang tanong dun siguro, paano yan? Yung mga taong nakatira dun sa modular tents, pag dumating ang bagyo at baka umulan dyan, saan sila sisilong? Tama ka dyan, Bok, no? Kasi nga natanong din natin ito sa lokal na pamahalaan ng San Remigio. Doon yan sa bayan ng San Remigio, yung mga modular tents na nakita natin na hindi ganun ka-sturdy o katibay at talagang yung pinakabubungan niya halos parang net lamang o kulambo. Ang ginagawa kasi ng mga residente kapag sapit ng gabi, binabaliktad nila yan para yung pinaka kumbaga yung surface nung tent ang mangingibabaw sa bubong, no, kung sakasakaling umulan hindi naman sila mabasa agad-agad. Pero kapag humampas ang malakas na hangin, may posibilidad itong mabuwal pa rin o tumumba, no? Kaya naman ang sinasabi o paliwanag dito ng lokal na pamahalaan, bukod sa limitado lang kasi ang meron silang bilang ng mga modular tent, design daw itong mga modular tent sa mga indoor areas. Kumbaga ito nga ay mga for privacy na klase ng tent para nga hindi magkakadikit, hindi magkakasama ang mga tao o pamilya na magsisiksikan o mag-stay sa mga evacuation centers. Isa pa kasing concern, nasira yung evacuation center dito sa bayan ng San Remigio at hindi mo na ito mapakinabangan dulot ng malakas na lindol at takot din ang mga residente na manatili indoors. Kaya naman ito yung mga concern sa ngayon sa pinangangambahan na pagtama ng bagyo at mga malalakas na ulan at hangin dito sa probinsya kung sakasakali, naglagay na din sila ngayon ng mga tolda na klase ng tent para at least mas mataas siya at mas matibay. May mga bakal na bahagi ito para mas covered pa, no, yung mga nasa looban niya ng mga modular tents at hindi ganun-ganun kaagad mabasa habang nananatili sa labas ang mga residente. Bok. Okay, maraming salamat at ingat lang dyan, Mon Gualvez. May birada si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay dating Congressman Zaldico. Pati kay Undersecretary Claire Castro may banat din na alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, Riniel Bawid. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang humarap siya sa Senado. Agad niyang binira ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico na nasasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Hindi raw sapat ang pagre-resign na pinalalabas pa ng mga kaalyado ni Ko na para bang sakripisyo sa bayan ang pagbibitiw nito. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part and it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, hypocrisy, at nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. Dapat aniyang magpaliwanag si Ko.
Pero hindi lang siko ang binanata ng alkalde. Pinatamaan din niya ang banat sa kanya ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro tungkol sa umano'y anomalya sa 118 million pesos na Baguio Tennis Court project na ang mga diskaya ang kontraktor. Ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya at dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. Kung may issue po tungkol sa conflict of interest, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yon. Huwag ka na mag-imbestiga. Parang bigla mong palalabasin na maanomalyang tennis court. I think, below the belt yun. Probably, she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Naniniwala rin daw si Magalong na baka meron siyang nasagasaan sa pag-iimbestiga sa mga korupsyon. Kung bulok pa ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. Pero ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson na si Congressman Terry Ridon, dapat daw sisihin ni Magalong ang kanyang sarili. Hindi raw kasi niya sinabi agad ang tungkol sa tennis court project sa kanyang lungsod. Ito'y kahit alam naman na niyang mainit ang issue ng kickback, partikular na mga diskaya. Sa huli nanindigan si Mayor Magalong na nananatiling maintegridad ang investigasyon ng ICI, pero mas maganda raw kung isa sa publiko ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, pagandaan ng malakas na ulan sa Luzon dahil sa Bagyong Paulo. Isa na yung tropical storm sa layong 370 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Signal number 2 naman sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Sur at Aurora. Hindi inaalis ng pag-asa na lumakas ang bagyo sa typhoon category bago ito mag-landfall bukas sa Isabela or Northern Aurora. Tatawirin nito ang Hilagang Luzon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Ayon sa Metra, magpapaulan bukas sa Kabikulan ang Bagyong Paulo. Malakas din ang ulan bukas ng umaga sa buong Cagayan Valley, Nueva Ecija at ilang pang lugar sa Central Luzon. Posibleng sa tanghali o hapon, malakas na rin ang ulan sa Ilocos Region, Cordillera Region at sa natitirang panig ng Central Luzon. May chance rin po ng thunderstorm sa hapon sa ilang panig ng Palawan, Visayas at sa Mindanao. Mahagip din ng kaulapan ng Bagyong Paulo ang Metro Manila kaya may chance rin pong umulan dito. Showbiz Tonight na tayo. Wagi si Daniel Padilla bilang Outstanding Asian Star Award sa Seoul. Tinanggap ni DJ ang pagkilala sa Seoul Drama Awards 2025. Para yan sa kanyang performance bilang Andres Malvar, aka Wolf, sa hit action drama series na Incognito. Pinasalamatan din ni Daniel ang iba pang casts, gayon din ang buong produksyon. Congratulations, DJ! Sad news naman para sa mga Pinoy ones. Hindi muna makakasama ang member ng Twice na si Jonghyun sa kanilang concert sa bansa. Health reasons ang idinahilan ng kanilang agency pero hindi na nila ito idinitalye. Humingi ng paumanhin ng agency at sinabing priority nila ang recovery ni Jonghyun. This Saturday na ang kanilang concert sa Philippine Arena sa Bulacan. Bukod sa concert, nakatakdang i-release ng Twice ang kanilang album na 10, The Story Goes On this October 10 para sa kanilang 10th anniversary. May mga bala pa ako showbiz, chika, kaya walang bibitaw. Susunod, mga residenteng walang matulugan dahil sa takot sa aftershocks pagagawa ng Tent City. Grupo ng mga empleyado ng mga call center company sa Cebu nagrereklamo dahil pilito na silang pinapapasok kahit lumindol. 15 biktima ng pambubugaw sa Caloocan City nasagip. Ilan sa kanila menor de edad. At ang update sa kalusugan ni Ate Gay na humaharap sa stage 4 cancer. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga survival ng lindol, pinangako niya ang pagtatayo ng tent city sa Bogos City. Sa gitna yan ng mga residenteng natutulog sa labas ng kanilang mga bahay dahil sa takot sa mga aftershocks. Nasa frontline balita si John Roa ng News 5 Visayas. Sinuyod ni Pangulong Bongbong Marcos ang Yolanda Housing Village sa Barangay Pulambato sa Bogos City, Cebu. Ito ang relokasyon sa mga survivor ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. 7 tao ang natabunan ng gumuhong bahay nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa lungsod nitong Martes. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan na huwag munang tirhan ang housing village. Sunod na ininspeksyon ng Pangulo ang Archdiocese of San Vicente Ferrer Parish Church sa lungsod. Inabutan namin ang mga residente na napasugod sa simbahan matapos malamang may relief operations. Ang ilang residente nagpaskil na ng mga karatulang kailangan nila ng malinis na tubig at pagkain. Dahil marami pa rin Cebuano ang nangangamba sa aftershocks, may ilang natutulog sa gilid ng kalsada at open area. Pangako ng Pangulo, magtatayo ng tent city. Ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin. Ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. Binisita naman ni VP Sara Duterte ang mga biktima ng lindol sa bayan ng Midilien. Nagdala rin siya ng relief goods. Nagbabalita mula sa frontline. Janarua, News 5, Visayas! Daang BPO workers sa Cebu ang nagrereklamo matapos munang pilitin ng kanilang mga employers na bumalik agad sa trabaho matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Pagkondena naman ng isang grupo, mas inuna pa raw ng mga kumpanya ang pera kaysa ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng mapaminsala at nakamamatay na magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, nagsulputan ang mga post kung saan pinababalik umano ang mga BPO employees sa kanilang trabaho. Sa chat na ito, sinabihan daw ang mga call center agent na bumalik sa opisina dahil maraming nakapilang call. Ang sinumang uuwi ay mamarkahang nag-awol o absence without leave. Sa isa pang trending conversation na ito, pinagpapasa naman ng isang team leader ang kanyang empleyado ng written explanation kung bakit siya umuwi matapos ang lindol. Namarkahan kasi siyang nag-awol. Giit pa ni TL, cleared at safe naman daw ang kanilang gusali at dapat din daw panatilihin ang pagiging profesional sa gitna ng aniyay challenging situation. Umaniya ng samot-samong negatibong reaksyon sa netizens. Komento ng ilan, mas mabuti pang mag-awol kesa ma-rest in peace. Ang mga nag-viral na hinaing ng mga call center workers sa Cebu, pinatotohanan ng grupong BPO Industry Employers Network o BIEN. Ayon sa kanilang Cebu chapter, sa loob lang ng 2 araw ay daan-daang reklamo mula sa mga agent ang kanilang natanggap. Pinipwersa raw silang sumunod sa patakaran ng kumpanya na hindi naaayon sa occupational safety and health standards. One other instance includes a company letting their agents take calls in the middle of the earthquake. And then there's another one wherein agents were prevented from going out the premises of their building when company personnel blocked the exits of their office as per management's instructions. Giit pa ng grupo, patunay ang reklamo na mas uunahin pa ng mga kumpanya ang kanilang kasakiman at pera kaysa sa kaligtasan ng kanilang mga ahente. Nakarating na rin ang nasabing issue kay Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña. Sakaling totoo raw ang mga ito, maghahain daw ng reklamo si Osmeña sa Department of Labor and Employment o DOLE. Nananawagan din ng Vice Alcalde na mag-text sa kanyang cellphone number para iulat ang mga reklamo. Sa ngayon, naghain na ng formal na reklamo sa Labor Department ang ilang BPO employee laban sa kani-kanilang kumpanya.
Nanawagan na rin ang Akbayan Party List sa DOLE na imbestigahan at tignan kung isolated o nangyari rin ito sa iba pang BPO company. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Matapos ang September 30 earthquake sa Cebu, patong-patong ang mga reklamo ng ilang trabahador sa BPO sector. Pinilit daw sila na mag-back to work kahit meron pa silang agam-agam sa kaligtasan ng kanilang mga opisina. Kaya't pag-usapan po natin kung ano ang karapatan ng mga trabahador pagdating sa kaligtasan sa kanilang pinagtatrabahuhan. Meron po tayong batas para lang sa ganyan, ang Republic Act 11058 o yung Act Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health Standards. Pinasa po ito Agosto 2018. Sa Section 4, obligasyon ng employer na siguraduhin na walang anumang panganib sa trabaho na maaaring magdulot ng kamatayan, sakit o matinding perwisyo. Pero higit po sa lahat, nariyan ang Section 6 ng batas, ang karapatan ng manggagawa na tumangging magtrabaho sa lugar na may panganib. Sa Section 6, hindi po maaaring pilitin ng employer ang isang trabahador na magtrabaho sa lugar na mapanganib, lalo kung may tinatawag na imminent danger situation as determined by the DOLE. Katunayan, hindi pwedeng bantaan o takutin ng empleyado para mapilitan siyang magtrabaho. Yun lang, narin ang kondisyon na ang imminent danger situation ay kinikilala muna ng DOLE. Ito pa, sa Department Order 198-18 o yung Implementing Rules and Regulations ng batas na yan, may naka-assign dapat na Company Safety Officer. At itong safety officer may kakayahan na magdesisyon without fear of reprisal kung kailangan na ng work stoppage dahil sa panganib sa pinagtatrabahuhan. Dagdag pa ng Section 6, ang mga trabahador na apektado nitong imminent danger ay pwede namang i-reassign sa mga temporary workplaces kung saan wala ng panganib. Kung ang kumpanya ay lumabag sa batas at in-expose ang trabahador sa panganib, ang penalty po ay 100,000 pesos. So, malinaw po yung batas. Ang tanong siyempre, covered ba nitong mga provision na ito ang mga reklamo nitong mga BPO o call center employees? May karapatan naman talaga ang manggagawa sa ligtas na trabaho. Pero may karapatan din ng employer sa makatwirang mga demands. Pero as a general rule, obligasyon po ng kumpanya na siguruhin na ligtas parati ang mga manggagawa. At mas importante ang buhay kaysa ang negosyo. Sa ibang balita, no-show muli si VP Sara Duterte sa budget deliberations ng Kamara para sa pondo ng kanyang tanggapan. At kasabay po niyan, naglatag pa siya ng mga kondisyon kung gusto rin ng Kamara na sumipot siya sa susunod na plenary debates. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. And their dependents. Pumalag ang mga kongresista sa hindi na naman pagsipot ni Vice President Sara Duterte o sino mang staff ng kanyang opisina sa budget deliberation sa Kamara. Ikatlong beses nang inisnob ni VP Sara ang mababang kapulungan. Sa ipinadalang sulat ng Bisen, nagbigay siya ng 2 kondisyon para dumalo. Una, dapat papuntahin ng Kamara si President Bongbong Marcos sa budget deliberation ng Office of the President. O pangalawa, kung ipapalift ng komite ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 7 OVP officials. Sila ang mga sangkot noon sa questionableng paggasta ng confidential funds. Pero ayon sa sponsor ng OVP budget na si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, hindi na nila re-replyan ang sulat ng bise dahil ngayon na lang ang huling pagkakataon ng pagdinig sa plenaryo. Giit ng ilang kongresista, malinaw na pambabastos itong aksyon ni VP Sara. Why can't she not spare a few moments of her time attending to her official function as Vice President to defend the budget of her office? Enough is enough. Enough of her brattiness. Kinukondina ko ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget.
Hihintayin daw nila sa period of amendments at doon ipapanukala ang pagbabawas sa pondo ng OVP. Pero umawat dyan si Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Payo pa niya, wag na lang patulan ang bise. Our task is to serve the people, not to be distracted by personal grievances or political animosities. The best way forward is simply to ignore the letter. Ang totoong laban ay hindi sa pride ng iilan, kundi sa budget ng bayan. Napagkasundo ang i-terminate o tapusin na ang plenary debates ng OVP budget. Itatakda pa sa susunod na linggo ang period of amendments para sa 2026 proposed national budget. Sa interpellation naman para sa budget ng Office of the President, sinita ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang 100% utilization rate sa confidential at intelligence funds ng OP habang 78% lang para sa regular budget. Lumalabas na 1.1 billion pesos ang disbursement ng Confi at Intel funds kada quarter. Ni isang kusing ay walang natitira po sa cash disbursements. Every single peso is spent. Mr. Speaker, Honorable Colleague, tama po yun. Efficient po ang pag-utilize ng Office of the President ng pondong ito. Ilan daw sa mga pinaglalaanan ng pondo ang pagkakonduct ng Presidential Situation Room. Ginagamit din daw ang CIF para sa anti-terrorism. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Nag-share ng good news ang komedyanteng si Ate Gay kaugnay ng kanyang pakikipaglaban sa stage 4 cancer. Ayon kay Ate Gay, lumiit ang bukol sa kanyang leeg. Mula 10 centimeters, naging 8.5 centimeters na lang ito matapos ang 3 araw na radiation therapy. Nagpasalamat siya sa mga nagdarasal at sa anonymous donor na tinatawag niyang anghel. Unang sinabi ni Ate Gay na tinataningan na siya ng doktor at posibleng hindi na raw siya umabot ng 2026. Maraming fans ang umaasa ng himala. Susunod, babaeng ibubugaw sa dayuhan sa halagang 10,000 pesos na napigilan sa Caloocan. Senator Ping Lacson nagparinig sa isang baliw raw na pusang miyaw ng miyaw. Congressman Kiko Barzaga bumuelta kahit hindi siya pinangalanan. At alamin ang mga maglalaban-laban sa 38 Awit Awards. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nasagip ang 15 biktima ng pambubugaw sa magkakaiwalay na operasyon sa Caloocan City. Arestado naman ng 5 suspect, kabilang ang 2 menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nitong September 16, pinasok ng mga pulis sa isang restaurant sa kaba ng EDSA Monumento sa Caloocan. Dito, huli sa aktong binubugaw ng 2 target na suspect, ang isang babae sa isang foreigner sa halagang 10,000 piso. Suma total, 8 babae ang nasagip sa operasyon, 4 sa kanila mga menor de edad. Pero ang masaklap, menor de edad din ang 2 suspect. Ang sinasabi ng mga victim ay through online, through Facebook. Tapos mayroong contact sila doon na yun yung nagmamarket o yung nagpo-post sa Facebook o sa internet. At nakakalarma dahil puro mga minor de edad yung kanilang mga binubugaw na mga babae. Ito turn over sa DSWD ang mga menor de edad na suspect. Sa isa pang operasyon noong September 30, 3 pang bugaw ang timbog sa monumento sa Caloocan. Nagpupumiglas pa ang mga suspect habang inaaresto ng mga pulis. Ang kanilang modus, mambugaw ng babae at magnakawan at kikilan pa ang inalok na customer. Nawawala yung customer and then magagalit yung customer at may darating na isang lalaki
ire-rescue yung babae at ang mangyayari, ang irereklamo pa yung customer na nawala na ng pera at minsan maareglo pa yung customer kaya parang na-double whammy yung customer na inosente. 7 babae nasa gipsa na sabing operasyon. Napag-alaman din na dati nang nasangkot sa robbery holdup ang 3 suspect na maharap sa kasong paglabag, Anti-Trafficking in Person Act of 2004. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tila nagparinig sa social media si Senator Ping Lacson at mukhang tinamaan naman kaya't nag-react si Congressman Kiko Barzaga. Sa tweet ni Ping Lacson, nang hingi siya ng tulong at naghahanap ng veterinary clinic at animal psychiatric ward. Meron daw kasing baliw na pusa na panayang meow sa ground floor habang may isang nakakailitang aso na tahol naman daw ng tahol sa upper floor. Hindi po malinaw kung sinong tinutukoy ng senador. Pero nasa poll niyan si Congressman Barzaga na kilalang meow ng meow sa kamera. Sa kanya namang Facebook post, tinawag niyang tuta ang kaibigan ni Lacson na si Senate President Tito Soto. Bakit daw inaaway ni Lacson ang kanyang best friend? May bagong Senate President na raw ba? Matatandang kamakailan lamang ay nag-post din sa social media si Barzaga ng picture ni Lacson kasama ang mga diskaya. Nanindigan si Lacson na hindi niya kilala ang mga diskaya at ang litratong pinost si Barzaga ang una at nag-iisang beses na nakita niya mag-asawa sa labas po ng Senate Blue Ribbon Committee. Tinanggi ni Senator Mark Villar na may kaanak silang nakakuha ng proyekto sa gobyerno nung siya'y kalihim ng DPWH. Wala raw siyang koneksyon sa mga kumpanyang sumasali sa proyekto ng ahensya. Mapapatunayan daw ito sa mga records simula 2016 hanggang 2021. Wala raw siyang tinatago at naniniwala sa due process kaya't welcome at suportado raw ng senador ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Planong ipatawag ng ICI si Senator Mark Villar, Congressman Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay ng bilyong pisong irregularidad sa mga flood control projects. Una ring sinabi ng DOJ na iniimbestiga ng pamilya Villar dahil sa bilyon-bilyong pisong proyekto sa Las Piñas na binigay raw sa pinsang kontratista. Abangan! Baboy na marunong mag-skateboarding. Naka-break ng record. At Korean star Song Kang na discharge na sa military. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mainit ang labanan sa 38 Awit Awards matapos i-anunsyo ang nominees kasama mismo ang ating music countdown show na Vibe. Present sa special night ang ating Vibe Jocks na nag-anunsyo rin ng nominees. May pa-special performance pa ang ilang OPM acts gaya ng mga bandang Cushay, Carillo, Sud. Singers na sina Karen Tevany at Jan Roberts. At eto na nga, maglalaban sa Song of the Year ang kantang Ikot ng Over October, Misteryoso ng Cup of Joe, Namimiss Ko Na ng Lola Amor, Pagbigyan ng Sugarcane, at Sining ni Dayonela at JR. Nominado naman sa Album of the Year ang Muni Muni, Lola Amor, Sunkissed Lola, Bini, Ben and Ben at Zild. Para sa Record of the Year, maglalaban dyan sina Enna Mori, Dayonela, mga bandang The Release, Lola Amor at Sunkissed Lola. Nominated naman ang SB19 together with Ian Asher and Terry Zong sa Best Global Collab para sa kantang Moonlight. Abangan ang winners sa 38 Awit Awards this November 16. Sa K-drama naman, discharged na sa military si Sweet Home and My Demon actor Song Kang. Nag-post ang aktor ng ilan niyang selfie in his clean haircut and military uniform. April last year nang mag-enlist sa Korean military si Song Kang. Ilan sa mga sumikat niyang K-drama ang Netflix hit na Sweet Home, My Demon at Navillera. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid!
At para naman sa ating pabawang pampagood night, may baboy na nag-i-skateboard sa Amerika. Uy, huwag ismulin dahil pang world record yan. Meet Norbert. Taong-tao ang pangalan, pati itsura. Paano ba naman? Pang-skateboarder ang kanyang astahan. Nasungkit ni Norbert ang Guinness World Record sa pinakamahabang skateboarding sa baboy. 11.32 seconds ang kanyang time record. Oh, astig yun ha? Oh. Kaya mo yan, sir. Sabi mo kanina. Oh, ang cute nung kanyang buntot. Oh. Proud na proud ka ba? Oh. That's something you don't see every day. Well, it's something I wouldn't want to see every day. Niloloko tayo ng producers natin. Hindi naman nag-skateboard yung baboy. Nakapatong lang yung dalawang paa sa harapan eh. Si sir talaga. Yung nag-skateboard siya, 4 na paa nakapatong. Hindi ka kasha. Diba? Oh. Hindi nga niya kaya. Niloloko tayo ng mga to eh. Alam mo, Ayaw mo. Ano? Tuloy mo, sir. kung successful siya makapag-skateboard, tawagin niyang skateboard. Gets mo? Hindi mo na-gets na. Nagets ko, sir. Sige Okay na, sir. Sige na, go na. Gusto mo pa bang humaba tayo? Yan po, 45 minutong paghimay sa malaking headlines. Balta at diskusyon pa sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.